Hello po guys, welcome back po sa ating bagong video. Ngayon po ay naglalakad tayo, papunta tayo sa may Nipawa Library kung saan magte-take tayo ng ating driving license na written examination. So sabihin natin dito sa video na to kung ano yung kailangan yung dalhin para hindi magkulang yung inyong mga dokumento bago kayo pumunta, at maging handa kayo, makapagbigay tayo ng idea sa kung ano man yung mga pwedeng ipaghahanda natin bago tayo mag-take ng exam para sa successful natin na pag-take ng written exam. So watch out nyo lang po yan. Kaya tara, and let's go! Ang pagkuha ng iyong lisensya sa pagmamaneho sa Manitoba ay maaaring naging nakakapagod, lalo na iyong unang pagsusulit dito sa pag-written exam. Ngunit paano kung alam mo kung ano ang aasahan at kung paano makakapasa sa iyong unang pagsubok dito? Ngayon, dadalhin kita sa buong karanasan sa Nipawa mula sa paghahanda, sa pagsusulit sa MPI, hanggang sa mga tunay na tip sa pagsusulit, habang ginalugad ang isa sa pinakamakakit-akit na maliit na bayan dito sa Manitoba, ang Nipawa. Kaya simulan na natin. Tayo sa may mag-i-exam tayo ngayon ng knowledge test dito sa may Manitoba, sa may Nipawa. So nakaschedule tayo ng mga 9:30. Ano ba yung mga paghahandang ginawa natin, and then ano yung mga tips para sa pag-i-exam. Okay? So ito guys, ito yung venue natin ngayon. Dito tayo sa may 280 Davidson Street dito sa may Nipawa, Manitoba. So dito tayo magte-take sa may Nipawa Library. Yan, makasama natin, nag-aantay din yan. So ito yung street, katabi lang siya nung Nipawa Nursery School. Yan, katabi lang siya. Dito tayo magte-take ng exam sa gilid nung Nipawa Library. So meron tayo yan, mga kasama natin nag-aantay yan, yung pintuan na yan. Diyan tayo papasok. So what to bring? Kailangan huwag kalimutan guys ang ating valid ID, and then money na payment natin, and then ang appointment natin na nakabook tayo. So bakit marami ang nag-fail sa exam na to? So sabihin natin dito, some fail dahil sa overconfidence sila. Yung iba, hindi sila nag-study masyado ng science na mabuti, no? Language barrier, minsan hindi masyado naiintindihan. Tapos nervousness, nagni-nervous sila. So ang iba, marami ang nag-fail kasi hindi naman mahirap, pero masyado nila ina-underestimate na parang kayang-kaya lang nila. A few moments later. At yan nga guys, no, pumasa tayo sa sa knowledge test. So kailangan pumunta tayo sa may insurance. May kukunin daw tayong green card para pwede na tayo mag-drive dito sa Manitoba, dito sa may Nipawa. So puntahan natin, kukunin natin para makaano tayo, kapag drive na rin tayo dito. So while antay ng yung card, talaga na may green card daw ibibigay, or blue card ata. Tara, puntahan natin. Ngayon natin si MPI, si Manitoba Public Insurance. Tara. Yan guys, kakatapos lang natin mag-exam. So 30 questions, multiple choice para sa Manitoba Learner's ID at approved. Pasado guys, pasado. So antay na lang daw natin within the 3 weeks magkakaroon tayo ng ID sa Manitoba na ng Learner's ID. Okay, so good job for me. So bilang tip guys, para makapag-practice test kayo, kung para mapaghandaan nyo talaga ang exam, ay i-open nyo ang official MPI website dito sa Manitoba, sa Manitoba Public Insurance. Ilalagay natin sa yung link. Dito ay may practice test na talagang parang pinagtatimer kayo na ano ba ang mga katanungan, at normally po talaga yan lang ang lumalabas para sa pag-i-exam. And then habang kayo po ay pupunta rito, nagbubook kayo ng exam,
ang MPI ay magbibigay na po sa inyo ng handbook para po yan po ay inyo nang mababasa, inyo na pong mapag-aaralan ng mga rules, mga batas dito sa Manitoba. At para din sa kung kayo ay gustong talagang nasa online, marami po sa YouTube videos na Manitoba driving laws and regulation. Napakita natin dyan. Dyan po makikita ninyo ang laws na kailangan yung pag-aralan lamang at napakadali lamang po at hindi po siya nalalayo talaga kung ano yung lalabas sa inyong pinaka-exam. Lakad ng may ngiti, dala ang pangarap para sa pamilya. Tuloy lang ang buhay. Minsan napapagod, minsan nalulungkot, pero laban lang, hindi sumusuko. Sa bawat hakbang, sa bawat galaw, sa vlog ko makikita ang kwento ng buhay. Fairfax TV, Buhay Canada, OFW life, work, travel, saya. Sa bawat araw, sa bawat vlog, tara sabay tayong mangarap at mag-enjoy.